Sa video natin ngayon, ating pag-usapan ang nakakaintrigang pinag-uusapan ngayon sa social media dahil sa ano ang kaibahan ng nakaraang koponan sa kasalukuyan na Philippine National Team. Ikaw, ano sa tingin mo? Ano nga ba talaga ang pinagkaiba sa noon at ngayon? Pero bago pa man ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please like and subscribe at pakispike na rin sa bell button para lagi kang updated sa mga volleyball ganap. Sa loob ng 63 years ng kompetisyon sa Philippine Volleyball, ang Women's National Team ay nakamit ang kahangahangang tagumpay sa mga international na torneo. Gayunpaman, ang kasalukuyan na koponan na Alas Pilipinas ay naiiba sa mga naunang koponan dahil sa apat na natatanging katangian. Kalaliman, tapang, unpredictability at syempre ang susi sa tagumpay ang pamumuno ni Gia de Guzman. Kaya tuklasin natin ang mga katangiang ito at ang paglalakbay ng koponan patungo sa semifinals ng 2024 AVC Challenge Cup. Una ay ang lalim ng mga manlalaro dahil isang balanseng halong mga batang manlalaro at veterano. Ang Alas Pilipinas ay mayroong isang koponan na napapagsama ang enerhiya at sigla ng mga batang manlalaro kasama ang karanasan at maturity ng mga veterans. Ang natatanging halong ito ay lumilikha ng isang balanse at matitibay na koponan. Binibigyan diin ng team captain na si Gia de Guzman ang kakayahan ng koponan na panatilihin ang balansing ito sa buong torneo, na nagpapakita ng lakas at handang-handa ang bawat manlalaro kasama na ang setter na si Julia Coronel. At dahil sa tulong rin ng deep bench, ang Alas Pilipinas ay nagiging isang unpredictable na di mabasa ng kalaban. Pangalawa, ang tapang, dahil parang hinog na ang koponan na may tiyaga at maturity sa loob ng court. Ang tapang at kahinahunan ng koponan ay kitang-kita sa kanilang estilo ng laro. Pinupuri ni Ace Libero Don Makandili Katindig ang maturity ng mga batang manlalaro na nagpapadali sa laro para sa koponan. Ang antas ng maturity na ito ay bihirang makita at nag-aambag sa tagumpay ng koponan. Ang dedikasyon at pagtsatsaga ng mga manlalaro ay nagpapahiwatig ng espesyal na karanasan sa bawat laro, habang pinagsisikapan nilang makamit ang kanilang matagal ng pinapangarap na ginto. Pangatlo, syempre ang kanilang taktika sa pagiging unpredictable, na isang pangunahing benepisyo ng koponan. Ang Alas Pilipinas ay nagmamalaki sa pagiging unpredictable sa iba't ibang mga manlalaro at malalim na bangko. Dahil ang koponan ay maaaring umangkop sa iba't ibang sitwasyon at ito ang dahilan ng malaking pinsala sa kalaban na ikinagugulat minsan. Ang pagiging unpredictable na ito ay kung saan ang kalaban ay mahirapan magbasa sa kanilang galawan na nagbibigay kalamangan sa Alas Pilipinas sa bakbakan. Ang elemento ng pagkagulat ay nagdaragdag ng sigla sa kanilang laro at nagpapataas ng kanilang tsansa ng tagumpay sa torneo. At syempre, ang pamumuno ni Gia de Guzman, ang isa sa mga pinakamatagal na miyembro ng national team, ang nagsisilbing kapitan at leader ng koponan. Ang kanyang gabay at mahusay na kakayahan sa pamumuno ay naglaro ng mahalagang papel sa tagumpay ng koponan. Ang kakayahan ni Gia na mamuno sa loob at labas ng laro ay nagbubuklod sa mga manlalaro na nagpapahintulot sa kanila na magtrabaho ng magkakasama bilang isang koponan. Ang kanyang pamumuno ay isang mahalagang salik sa impresibong performance ng Alas Pilipinas sa torneo. Ang Alas Pilipinas, ang kasalukuyang koponan ng Philippine Women's National Volleyball Team, ay isang puwersa na dapat pagtuunan ng pansin sa 2024 AVC Challenge Cup. Ang kanilang kalaliman, tapang, unpredictability at ang pamumuno ni Gia de Guzman ay nagpapahiwatig ng kanilang pagkakaiba mula sa mga naunang koponan. Ang halong batang talento at mga veteranong manlalaro kasama ang kanilang tiyaga at maturity ng mga batang manlalaro ngayon ay nagtulak sa kanila patungo sa semifinals. Habang patuloy nilang tinatahak ang kanilang paglalakbay, ang Alas Pilipinas ay nagpapakita ng kinabukasan ng women's volleyball sa Pilipinas na nagdudulot ng pag-asa at kasiyahan sa mga tagahanga sa buong bansa. At sa tingin ko, iba na rin talaga ang generation ngayon kaysa noon. At sa nakikita ko, hinog ang koponan ngayon. Mas palaban, madaling nag-mature ang mga batang players at balanse ang lineup. Talagang tinadhana ang koponang Alas Pilipinas. Sabi nga ni Jaja Santiago, everyone is palaban and makikita mo sa lahat na they are really willing to give their best and puso to win every game. Nakikita ko ngayon sa lineup na kahit ipasok, may character sila na I will deliver. Yun yung magandang karakteristik ng mga players ngayon.
I think this is the Philippine team with the youngest players. Kahit bata, makikita mo like kanino, kahit sabihin natin na this is her first time and Gagate, first time to play in the national team, you can see their willingness to deliver really well. In a short period of time, their connection is really strong immediately, and I think one of the reason also is how Gia de Guzman leads the team really well. That's one of the good things now na merong nagli-lead sa kanila sa loob ng court and they really follow. So that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para laging updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.